Magandang araw po sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating iTuro. At ang ating pong aralin para sa bahaging ito ay sa Filipino 6 ay nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang o nabasang talaarawan at anekdota. Ang ating pong code ay F6RC-IIDF-3.1.1. Okay? So, ito po yung ating aralin sa Filipino 6 Quarter 2, Week 1. Bago po natin pag-usapan yung mga teknik o mga tips para maging mabisa ang ating pakikinig at saka pagbabasa ng talaarawan at anekdota, kinakailangan muna po nating himay-himayin yung ating aralin. So, unahin po natin dun sa sining ng pakikinig at saka pagbabasa. So, alam naman po natin kung ano yung ibig sabihin ng pakikinig at pagbabasa. Yun nga lang ay pag-usapan po natin yung antas o level ng pagbabasa at ating pakikinig. So marami po akong mga nabasa tungkol dito, kung kaya para maging simple na lamang ay bibigyan ko na lamang po ng 3 antas yung ating pagbabasa at pakikinig. Meron po tayong unang antas, ikalawa at saka ikatlong antas. So dito po sa unang antas ng pakikinig, ito po yung perception, paggamit ng ating perception o yung ating sensory, paggamit po ng ating senses o pandama. So kapag ginamit mo yung iyong tenga sa panahon or sa oras na yun, ito po yung unang antas. At kapag naman nasa ikalawang antas, kapag nakikilala mo yung mga tunog, kung ano yung mga narinig mong tunog. At ikatlo, ay binibigyan mo ng kahulugan kung ano, o kaya sino, o kaya paano nabuo yung tunog na yon. At ano ang katumbas ng tunog na yon. So yun yung ikatlong antas. Sa pagbabasa naman, ang unang antas yung paggamit ng mata, perception yon. Yung makikita mo lamang or ginagamit mo lamang ng basically yung mga mata. Pagkatapos, kung nakikilala mo yung binabasa mo, yung mga titik nito, yun yung ikalawang antas. At yung ikatlong antas, kapag nauunawaan mo kung anong pakahulugan ng mga yan. Para mas madali natin maunawaan ito, ay gagawa ko ng halimbawa. So halimbawa ang ating salita ay aso. Gamitin natin yung pakikinig. Siyempre, hindi natin makikita yung salitang aso kung nakikinig lamang tayo. So, ano yung level 1? May narinig kang mga tunog. Yung aso. Okay? Narinig mo yung mga tunog na yon. Okay? Ikalawang antas. Na babatid mo na ang tunog na yon ay pinagsama-samang mga tunog ng titik. A, S, O. A, S, O, aso. So, yun yung ikalawang antas. At ikatlong antas, alam mo na ibig sabihin na aso, itong nasa larawang ito. Yun yung itsura ng aso. Or yung kamukha ng aso na nasa bahay ninyo o nakikilala mo o ng kaibigan mo. So, yun ang definition mo ngayon ng aso. Ngayon, paano naman yun sa pagbabasa? Kung nakita mo yung salitang aso sa binabasa mo, so yung unang level, nakita mo lamang yung titik. Alam mo na ito ay mayroong pakahulugan. Ikalawa, nalaman mo na yung titik na nakikita mo ay binubuo ng A, S, at saka O. At ikatlo, alam mo na kapag pinagdikit-dikit mo yan, yung salitang aso, ang ibig sabihin ay itong nasa larawang ito. So yun doon pumapalo yung antas ng pagbabasa at saka pakikinig. Ngayon tanong, sa ating aralin, anong antas ang gagamitin? Siyempre, ang gagamitin natin yung ikatlong antas. No? Pero para makuha natin yung ikatlong antas, kapag napakinggan o nabasa natin sa unang pagkakataon ang isang talaarawan o anekdota, may tsansa nasa ikalawang antas lamang ang ating magagamit ng pandama. Pero, maaari natin sanayin yung sarili na para ihanda ito. So ngayon, pag-usapan naman natin talaarawan tsaka anekdota. Ano ba yung talaarawan tsaka anekdota? Yung talaarawan o diary sa Ingles, ito yung pagtatala, kaya talaarawan pagtatala o pagsulat ng arawan o ng araw-araw na pangyayari sa iyong buhay. Okay, tala-arawan ang tawag doon. Samantala, yung anekdota naman ay yung isang bahagi lamang ng buhay ng isang tao. So, tingnan natin gumamit tayo ng Venn diagram dito. Si tala-arawan ay akdang pansariling naglalaman ng kaganapang pang-araw-araw ng isang tao. Okay? Ang susulat nito ay yung may akda. Siya yung nakaranas nito at isusulat niya ito. Ito ay batay sa kanyang opinion, naramdaman, ganyan. At merong petsa o araw ito. Mamaya papakita natin example nito.
At yung anekdota naman ay isang pangyayari na hango sa buhay ng isang tao na kapupulutan ng aral. So ito ay hindi mo babasahin yung buong pangyayari sa buhay niya. Hindi mo ikukwento yung biography niya o yung biography. Ang gagawin mo ay babanggitin mo lamang yung isang bahagi na napakahalaga doon. So yun yung anekdota. Kasi yung bahagi na yun ay meron siyang matututunan or merong aral tayo mapupulot mula dito. So si Tala Arawan at saka si anekdota, meron silang pagkakapareho. Ano yun? Pag kanilang pagkakapareho, ito ay hango o mula sa totoong buhay. Siyempre, mahirap isulat ang tala-arawan kung hindi naman ito nanggaling talaga sa isang tao. At mahirap din naman yung anekdotang isulat kung hindi naman to nangyari sa totoong buhay. Pero ang kaibahan lang, si tala-arawan, sariling pananaw, sisulat mo yan, pero sa anekdota, maaaring ibang tao ang susulat nito para sa'yo. At yung hindi malilimutan lamang bahagi ng buhay mo. Pero kapwa sila na manggagaling sa totoong buhay. Hindi sila gawa-gawa lamang. Okay? So, napag-usapan na natin ngayon yung paano makinig or yung ating antas ng pakikinig, yung antas ng pagbasa, kung ano yung tala-arawan, at saka ano yung anekdota. Ngayon, pag-usapan natin ay yung pakikinig at saka pagbabasa bilang ano ba yung kanilang pagkakapareho o ano ba yung masasabi natin tungkol sa kanila. Sa pakikinig, ito ay mas kritikal sa pagbabasa dahil maaaring isang beses lang maganap. No, lalo na halimbawa sa mga radyo, sa mga balita. Kung napapansin ninyo, mas mabagal yung pagbabasa ng mga salita o ng mga bahagi ng binabasa sa radyo kasi hindi na maaaring balikan pa nung nakikinig yung napakinggan niya. Yan. Kaya napakahalaga na malinaw at maayos yung pagbabasa nito sa mga nakikinig. Okay? Yun namang pakikinig din ay nangailangan ng buong atensyon. Hindi ito kamukha ng sa paggamit ng mata na naka-attention ka o hindi ay madali mo itong makuha. Sa pakikinig kasi kinakailangan ay talagang i-analyze mo, talagang umabot ka sa ikalawa at katlong antas agad na mabilisan. Okay? Samantala, sa pagbabasa naman, ito ay maaaring ulit-ulitin. Lalo na kung ito ay teksto, o kaya ito ay aklat, pahayagan, ito ay pwedeng ulit-ulitin. Yun ang lamang ng pagbabasa kasi kung meron ka hindi naunawaan, pwede mong balikan. Hindi ka mukha sa pakikinig, kapag ito ay nabanggit na, maaaring hindi na ito ulitin pa. At yung ikalawa pang bahagi ng pagbabasa, mabubuod ang larawan. Or nung larawan, kapag may mga picture yung iyong binabasa, mas madali mong na-summarize o naintindihan yung tungkol sa kwentong binasa mo o yung mga bagay na nabasa mo. So, yun yung pagkakaiba ng pakikinig at saka pagbabasa. So, tanong, paano ba magkakaroon ng epektibo na pakikinig? So, nandito yung mga tips natin. So, meron tayong 5 tips dito. Yung una, ihanda ang mga gamitan bago ang pakikinig. Kung ang pakikinggan natin ay siyempre, dahil ito ay isang beses lamang mangyayari o kaya dalawang beses lamang na babanggitin o babasahin sa atin, napakahalaga na tayo ay nakahanda dito. Yung mga gamitan natin. Ano yung mga kagamitan na gagamitin natin? Siyempre, papel at saka pansulat. Okay? Ikalawa, ipukol ang buong atensyon sa pinakikinggan. Napakahalaga lalo na kung yung nakikinig ay nandiyan sa harapan niya yung nagsasalita. Mahalaga na titignan mo din yung buka ng bibig kasi kahit paano magkakaroon ka ng atensyon at saka yung mga medyo hindi mo marinig o medyo nahihirapan kang pakinggan dahil sa buka ng bibig medyo magkakaroon ka ng idea kung ano yung sinasabi nung nagsasalita. Pero kung halimbawa hindi mo naman makikita at napapakinggan mo lang talaga ito, mas mahalaga na yung atensyon mo talagang ituon mo sa perception. Huwag ka munang gumawa ng kahit ano o kaya mag-isip ng ibang bagay. Ikatlo, isulat ang mahalagang detalye tulad ng tauhan, kaganapan, lulan at iba pa. Napakahalaga, lalo na kapag pasin natin mga reporter. Ang mga reporter kapag kumukuha sila ng kanilang mga balita, ay sinusulat nila sa pirasong papel yung lahat ng mga nakuha nila sa kanilang mga in-interview. Dahil napakahalaga na hindi sila magkamali sa mga impormasyong kanilang igagawad o ibibigay sa mga nakikinig. So, ganun din sa pagkuha ng impormasyon. Kung tayo ay nakikinig sa isang tao o kaya sa isang nagbabalita, napakahalaga na pakinggan natin ito at itala yung
sa palagay natin, detalye yung magagamit natin. Ikaapat, tukuyin ang simula, kasukdulan at wakas na pinakinggan. Siyempre, mas madali natin intindihin kapag alam natin yung simula ng pangyayari, ano yung pinaka-importanting nangyari, at saka paano natapos yung pangyayari. Okay? At ikalima, matapos magtala, ay basahin muli habang sariwa pa sa isipan. Ito yung nakakalimutan minsan kapag tayo ay nakikinig, na kapag nagsulat na tayo, sa palagay natin, okay na yon. Hindi. Pagkatapos nating isulat lahat ng mga detalye, balikan mo lahat ng sinulat mo at saka mo intindihin para kung meron pang nakakalimutan o nawawala sa iyong nilista dahil sariwa pa, naalala mo pa yung pangyayari o yung nasabi, ay maisusulat mo pa. Okay? Next, dito naman tayo sa tips sa pagbabasa. So sa pagbabasa, huminto kung sa palagay mo ay may dapat kang isipin o hindi na unawaan sa bahagi na iyong binabasa. So dahil nga ang pagbabasa ay pwede mo nang ulit-ulitin, lalo-lalo na kung halimbawa ay nasa iyong oras para gawin ito, pagka meron kang hindi naintindihan, tumigil ka muna. Balikan mo yung bahagi kung saan ka medyo nahihirap intindihin at basahin mo muli. Minsan kasi, nagkakaroon ng pagkakagulo sa isipan natin, lalo-lalo kung halimbawa yung binabasa natin ay medyo bago sa ating paningin o unang beses lang natin nakabasa ng ganung paraan or ganung sitwasyon. Tapos maaaring balikan mo ito imbes na magpatuloy. Kasi nga, since ito ay nakasulat naman, mababasa mo naman, pwede ka naman tumigil tapos balikan mo yung bahagi hindi mo nabasa. Para hindi yung dire-diretso ka pagkatapos nakakalimutan mo dahil hindi naman malinaw sa'yo kung ano yung binasa mo. Ikalawa, maging pamilyar sa mga detalye lalo na sa mga kilos ng mga tauhan. Kasi sa pagbabasa, hindi ito kamukha ng pakikinig. Dito lamang yung pakikinig. Sa pakikinig kasi mararamdaman mo yung emosyon. Lalo na yung mga tauhan sa kwento. O yung tauhan. Kung paano niya binanggit yung mga salita. Nakapaloob doon sa paraan na kanyang pagsasalita. Pero sa pagbabasa, hindi yun nakikita. Kaya nga, di ba, kinakailangan ay intindihin mo yung mga detalye. Katulad ng halimbawa, nakayuko ang ulo na tumungo siya sa kanyang kwarto. Nakayuko, ibig sabihin, malungkot. So, kinakailangan ay makuha mo yung mga detalyeng yun dahil yun ay makakatulong sa'yo para mas maunawaan mo yung karakter, yung mga pangyayari, at ano yung nangyari sa kwento. Ikatlo, itala ang mga detalye sa papel. Siyempre, kamukha din yan nung nasa pakikinig, ay kahit na yan ay nakasulat na, may pagkakataon na nakakalimutan natin yung mga detalyeng mahalaga. Lalo na kung ito ay mga listahan ng mga numero, ng mga petsa, may tendency na makalimutan natin ito. Sa mga tanong na dapat salang-alang, ay meron tayong ginagamit nilang acronym na asa ka pa ba. Yun nga lang, nilagyan ko ng isa pang letter B. Kaya siya naging asa ka pa ba. Yan. So ano yung mga tanong? Yung ano, sa A, sino, saan, kailan, paano, bakit, at yung huli ay yung balangkas ng binasa. Dito tayo sa, kunwari ito ay pagbabasa ha, babasahin ko lamang, babasahin natin. Ito nga pala yung example ng tala-arawan. Kung iyon nakikita yan, no, yan, babasahin, pag binasa natin yan, pakikinig gagamitin natin. Ngayon, kung yan naman ay di ko na kinakailangan basahin, babasahin mo na lang mismo, pagbabasa ang iyong gagamitin dyan. So, sa tala-arawan, meron yung mga petsa sa itaas para sabihin kung kailan nangyari yung mga bagay na yon. Halimbawa, ito, example natin. Ngayon, tapos ito yung para bukas kunwari, or lari, yung sinulat to ng tauhan, nasa Enero na siya, no? So, ngayon, sa diary o tala-arawan, napakahalaga na, syempre, ito ay opinion ng taong nagsusulat. So, hindi masyadong binibigyan ng emphasis dito yung gramatika. Pero, syempre, kung ang layunin ay at saka kung kaya din lang, mas maganda na syempre gamitin yung mga wastong gamit na mga balarila, talasalitaan, yung ganyan. So, halimbawa dito, ikatatlo po ng Disyembre, 2020, yan. So, kami ay nakasalukuyang naghahanda sa nalalapit na bagong taon. Bumili na si inay ng mga sangkap sa darating na okasyon. Nakakalungkot isipin pero walang ibang kamag-anak na dadalo dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Yan.
Tapos, ika-31 Disyembre, abalang-abala kaming mag-anak sa pagluluto ng mga kakainin sa medianoche. Nagprito si inay ng manok. Naghalo kami ni kuya ng ube. Sumakit ng aking mga kamay. So, yan yung kanyang balangkas. Ngayon, kung yan ay pagbabasa, syempre babasahin mo lang na ganyan. Pero kinakailangan mong bigyan ito ng detalye. So, paano yun? So, dito, isusulat natin. So, babasahin muna natin, syempre, kung babasahin yan, o kaya kung pakikinggan yan, o sasabihin naman na nagbabasa, ika-30 na Disyembre, o sulat mo agad yun, petsa. O, yan. Tapos, lagyan mo ng taon yan, para hindi ka malito. O, nasulat mo na kunwari yan, no? Maganda rin pagka nagsusulat tayo ng mga tala, ay importante kung pwede natin gawin yung mga dinaglat, yung mga shortcut. Halimbawa to, pwede rin naman gawin na natin ganito para hindi tayo masyadong malito sa mga petsa o kaya sa mga sinusulat natin para hindi masyadong mahaba. Dahil nga sa pakikinig, mabilis lamang ito at mabilis mo din maitala yung mga mahalagang detalye. Tapos, kami kasalukuyan naghahanda sa nalapit na bagong taon, so pwede mong sulat yung bagong taon. Hindi mo kinakailangan isulat lahat na napakinggan mo kasi napaka-imposible naman yon. So, halimbawa, lagay mo bagong taon. So, ito yung okasyon na paggagawin nung nagsusulat. Tapos, bumili na si inay ng sangkap. Pwede mo lagay inay. Okay. Tapos, bili sangkap. Okay. Minsan, katulad na nabanggit ko, pwede mong i-shortcut yung mga bagay-bagay para may idea ka lamang kung ano yung mga nangyari. Tapos, nakakalungkot isipin pero walang ibang kamag-anak. So, pwede mo sabihin kamag-anak, wala. Yan. Siyempre, ba't walang kamag-anak? Kasi nga sa banta ng COVID, no? O yan. Kamag-anak. Minsan ako ginagawa ng kamag-anak, lagi ko ng X, ibig sabihin, wala. No? Para mas mabilis isulat. Tapos, dahil sa kasalukuyang sitwasyon. So, meron na ako ngayong idea tungkol doon sa unang bahagi ng aking binasang tala-arawan. So, ganun yung pagkuha ng detalye doon sa ating binasa. So, ngayon, paano naman yung sa ikalawa? Sa ikalawang halimbawa naman, so ito yung sa, tala-arawan. Paano naman kung ito ay isang anekdota? Kung ito naman ay isang anekdota, katulad ng nandito, ang gagawin lang natin ay, yan, burahin lang natin to. So, ito ay si Pepe at ang Pares ng Tsinelas. Ito ay pamilyar na kwento sa atin. Yun nga lang, nag-aano pa rin ng mga ibang mga manunulat kung ito ba ay masasabi natin na tunay bang nangyari o hindi. Siyempre, hindi naman natin alam kung ano nangyari that time, kung ito ba ay tunay na nangyari o hindi. Pero, provided, ito nga ay tunay na nangyari kay Rizal. Kasi si Pepe, yun ang pantawag kay Rizal, lalo na mga kanyang mga malalapit na kamag-anak at kakilala. So, kung halimbawa ito man ay totoo, ay ito ay magiging magandang anekdota, no? So, halimbawa dito, basahin natin yung tungkol sa kay Pepe, no? Yan. Let's say, si Pepe at ang Pares ng Tsinelas. Isang araw, habang sumasakay ng bangka si Pepe, ay bahagya siyang nawalan ng panimbang, kung kaya nahulog ang isa niyang tsinelas. Tinangay ng agos ito at hindi na magawang makuha pa. Nang mabatid ito ni Pepe, ay kanyang inihagis ang natitirang tsinelas. Sinabi niyang mapapakinabangan na makakapulot ang tsinelas kung ito ay pares. Ngayon, paano natin gagamitin ito? Yung sa pakikinig at saka yung pagbabasa. Kung pagbabasa, syempre pwede mong balik-balikan yan. So alam mo na ang pamagat ay tungkol kay Pepe at ang tsinelas, o tapos isang araw, ganyan-ganyan. Madali lamang to. Kasi yung mga detalye at saka maikli lamang yung anekdota natin eh. Pero kung halimbawa naman sa pakikinig, syempre at isang beses lamang ito babanggitin, napakahalaga na bigyan natin ng idea. Halimbawa, isang araw bang sumasakay ng bangka si Pepe. So isabihin, Pepe, si Rizal ito, okay? So sasakay siya ng bangka. Yan. Minsan, pwede tayong gumamit ng mga arrows para sa i-connect. Diba? Si Pepe, sasakay ng bangka. Yan. Minsan, ginagawa si Pepe, sasakay ng bangka. Mas madali kasing i-drawing kaysa isulat yung word. No? Tapos, nawalan siya ng panimbang, kaya nahulog isang tsinelas. Yan. Tapos, pwede mong isulat dito yung hulog. Yan. Tapos, next. Tinangay ng agos ito at hindi na nagawang makuha pa. So ito, agos. Yan.
Di ba? Tinangay ng agos. Tapos, nang mabatid ito ni Pepe ay kanyang inihagis ang natitirang tsinelas. Yung isa, hagis. Okay. Yan, pwede mo bigyan ng connection na ganyan para alam mo na yung hinagis na isa, tsinelas. Nang mabatid ito ni Pepe ay kanyang inihagis ang natitirang tsinelas. Sinabi niyang mapapakinabangan na makapulot ng tsinelas kung ito ay pares. Excuse me. So, ito ay pares. So, kung dalawa ang tsinelas, itong dalawang ito, mapapakinabangan kung ito ay pares. Okay. Ito ay pakikinabangan. So, ganyan lamang yung pagkuha ng mga detalye. Hindi mo kinakailangang isulat lahat-lahat, lalo na kung habang binabasa or binabanggit ito na nakikinig ka, ay mahihirapan kang isulat lahat yan. So, minsan yung mga detalye na ganito ay ganyan gagawa. Parang yung iba gumagawa sila ng mga guhit para madali silang mapagdugtong-dugtong yung mga detalye. Pagkatapos mong gawin ito, kaya ikaw ay nagbasa o ikaw ay sumulat, or nagbasa ka man or pinakinggan mo man ito, yung mga sinulat mo, dapat balikan mo. Para naintindihan mo, okay, habang binabalikan mo kasi yan, bumabalik sa iyo yung alaala nung binasa o pinakinggan mo. Muli mong ibinabalik sa iyong isipan yung nabasa at saka napakinggan mo. Okay, balik tayo sa ating aralin. Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang o nabasang tala-arawan anekdota. So, dun sa tala-arawan tsaka anekdota na inyong babasahin o pakikinggan, syempre yung mga tanong na asa ka pa ba kanina ay maaring kadalasan ganito yung tanong. Ano ang aral na makuha sa kwento? Sino ang tauhan sa kwento? Saan nangyari ang kwento? Kailan nangyari ito? Paano mo masasabi or paano mo yung ganitong bagay ay mapapatunayan na ganito ang tauhan sa kwento? Paano mapapakita na siya ay masipag o ganyan? Tapos yung bakit? Bakit ginawa ng tauhan sa kwento ito? Bakit ganyan? Bakit nangyari yun? Tapos yung balangkas ay yung sa bahagi na paano yung pagkakasunod-sunod ng kwento. Okay? So doon nagagamit natin yung paggamit ng ating antas sa pagbasa, paggamit ng kaalaman sa talarawan, anekdota, at saka yung wastong pagbabasa at saka pakikinig. Okay? So, ulitin lang po natin ang ating K-12 competency. Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang o nabasang tala-arawan at anekdota. Ito po si Teacher Bong nagsasabing stay home and stay safe. Salamat po sa pakikinig.